Hello guys, maghigpit pala kami ng gulong sa la, mga gulong ng traktor at sa lorry dahil napansin ko kahapon lumuwag at ah, lumuwag yung mga tornilyo nung ako may mga ribaba na nakalakalawang, kaya nahigpitan na rin namin kahapon yung iba, kaso hindi namin natapos gawa ng umulan. Kaya videohin ko ngayon yung huli naming gagawin guys. Panoorin nyo. Yeah. Hey guys, bababa na ako, pupunta ng gulong dahil kahapon hindi namin natapos gawa ng umulan. So tatapusin namin yan, bali tatlong gulong na lang. Ayan, lumuag ito, may luag din ito. Ayan, luag ang gulong. So isitin ko muna yung camera at aming na nga guys, nigpitan na namin at higpitan ko na para ma-clear talaga na maayos at safety lagi sa biyahe. So sa may mga pahinanti guys, kami kasi double driver kami sa ngayon. Sa pahinanti, kapag i-check ng pinanti, dapat i-check din ng driver kasi mamaya hindi nila alam or hindi nila lalo na yung mga bagong pinanti. Hindi tayo magtiwala sa mga sa bagong pinanti. Kapag double check na lang din para hindi tayo masiraan sa daan or hindi abuti na matanggalan ng gulong. Yun ang pinakadelikado isa ng pinakadelikado sa lahat, na matanggalan tayo ng gulong guys. Kaya kailangan double check din talaga para sa safety. Mabuti na lang yan nung pag-check namin doon, para namang okay naman siya. Pero pagdating namin sa deliveran ay lumuwag na yung mga gulong na pag nung nawasing yung ulit kasi umulan din kasi yung time na yung kahapon. Habang umulan ay nagwawasing kami ng bulit at yun, napansin ko nga yung mga gulong ay na yung luwag na yung mga start bolt. Ayan guys, tinigpitan na nga namin. Hindi namin natapos kahapon. Hindi namin tinapos dahil sobrang lamig kahapon sa ulan. Kaya alanganin na rin pati at hapon. Kaya medyo agaw din. Kaya sabi ko, hindi rin naman kami maano dito sa aming diniliran. Kaya pinagbukas na namin at ngayon ay tinapos na namin yan sa ano na yan. Pero yung hinigpitan namin na yan guys ay pinagpalit na rin namin yung pangloob. Dahil sa loob na gulong, ginawa namin panlabas. Tuwa na tagilid ang bukod sa kantuhan. Kasi kung matagalan baka lalo pang masira yung tagilid. Maging pantay siya. Gawa ng kaya tagilid yung gulong sa may katutukan. Gawa ng torque rod boxing dati ay na lunggang na kaya ang pinalitan hindi naman pinagpalit ng gulong. Kaya kami na lang naggawa ng tuloy para tagal pa yung gulong din. Kailangan talaga sa driver ay maging aware din tayo sa mga natin biyahe. Kailangan active tayo sa mga ganyang bagay, lalo sa mga gulong, check ng gulong. Tsaka siyempre check na rin natin yung mga
grasa-grasa, kung natingin natin ay medyo tuyo na ng grasa, pwede natin ipagawa, or kung may mga mekaniko, ipagawa natin yung ganyan, iparipak, kasi dyan mapapansin din yan kung tuyo na o hindi. At saka kung mag-check tayo ng gulong, ayan, pag sumusubra ng init na hindi na kayang hawakan ng kamay, so kung hindi yan na lining, mayroon din yung ribaba mayroon din yung sa bearing. Dalawa lang ang magiging focus na, hindi grasa bearing or sa lining. Kaya sa mga baguhang driver, lalo na kung takbo ng takbo lang, ay huwag kayong masyadong kapanti, dahil hindi lahat ng panahon ay kondisyon ng mga sasakyan. Habang ginagamit yan ay mayroon talaga limitaw sa kanila, kaya kailangan talaga natin na i-check lagi bago tumakbo, bumiyahe. Kagaya sa akin ngayon guys, chinik ko yan nung pag-alis namin doon, pero pagdating dyan luwag na pala, kaya buti na lang na-check ko rin ulit, luwag na pala ang stud bolt. Kailangan talaga ng ganun sa mga driver. Alalay na lang, iutos na lang din kung sa mga nanti pero double check pa rin ng mga driver para sigurado. Pero kung mga gulong-gulong lang na ng mga kulang sa hangin, pwede na sa check out na emergency na kalanganin ng parkingan, may narapunan ka sa gulong ay na parang iba ang lagapak sa habang tumatakbo, lalo sa hindi aircon, nagpapansin ka agad yun. Maliban lang sa aircon ay talagang di mapansin na ang lagapak ng gulong ay kakaiba. Kasi para sa akin kasi guys, napapansin ko pag may ibang tunog sa sasakyan habang tumatakbo, kaya nagagawa ko, huminto ako at pinapansin ko yung gulong. Kung duda naman ako at may ibang tunog na parang bakal sa bakal, ay ako na bumababa at tinitignan ko yung palibot ko anong mayroon, hindi sila kung saan banda ang may tunog. Mahirap kasi guys, pagkatakbo lang na takbo tapos di ka marunong makiramdam sa sasakyan, talagang kalimitan talaga madidisgrasya o nakakadisgrasya, lalo na sa mga gulong na yan guys. Pag natanggal yan, pag yan ay tumatakbo at natanggal ang gulong, ayan ay kalimitan nauuna pa sa truck, umu-overtake yan sa truck habang tumatakbo na matanggal. Marami ako nakikita na mas matulin pa dun sa truck pag yan ay kumalas. So kung halimbawa sumibat siya ng ibang linya, sumida ng kadamay siya ng ibang sasakyan, kaya yan ang kalimitan nakikita ko sa mga nangyayari. Kasi minsan may nakikita truck na aktual na nakikita ko na makalas ang gulong at umu-overtake pa sa traktor. Guys, tapos na. sasakyan. Traktor. Guys, sa traktor na naman namin higpitan dahil may kunting luwag yan, pero kahapon din uli yung kabila ay maluluwag din, kaya yung kabila naman ay higpitan namin yan. At iba rin pala ang tie rings na gamit yan, iba ang sukat, medyo maliit kasi single nut siya. Guys, higpitan namin medyo konti lang ang niya, huwag ikumpara doon sa kabila. Doon kabila ang mas maluwag, kahit sa lori dito kabila ang mas maluwag. Pagkabit kasi nito ng gulong guys ay hindi ako nakasama sa maintenance, pinalitan natin natin
sila sa daan. Hindi naman siya tag-isang pitik, dalawang pitik lang paghigpit ay higpit na siya. Kailangan talaga rin natin i-secure na higpit lagi ang gulong. Dahil pag isang pagkakamali lang dyan at matanggal ay sigurado madamay para iwas tayo damay guys sa mangyayari. Dapat advance tayo mag-isip sa ating naman yung sasakyan na kung mayroong nakikitang maluwag bagay higpit na magagad sa mga gulong. At ganun din naman sa mga lining preno. Pag alam mo mahina na ang mga preno ay yun ang priority din, isa rin sa priority yun. Pag mahina ng preno i-adjust mo na. Hindi ka marunong mag-adjust ay napakalain lang. Matulog pa sa mga ibang mga driver na mga veterano. Ayan. So yan guys, wala kasi maging cameraman kaya tutunan ko na lang sa isang bagaya. Wala tayo nagkakamera. Ilagay ko lang yan sa gilid sa aming camera. At yan nga guys, yung gulong na yan, last na yan ay hindi siya ganong maluwag kaya hindi pa bumitaw mga stand bolt. Shoutout pala guys sa lahat ng mga viewers ko dyan, sa mga sugid na tagapanood sa aking vlog. At sana yung kayo magsawa sa tapos na nga guys matigipin mo na yung mga gamit. Ayan, finish na guys at maayos na rin. Ito, pinagpalit namin yung panloob na gulong, pinagpalit namin sa panlabas kasi may pudpud ang kantuhan gawa ng torque rod bushing pag nasira, kaya madumi ang rim nito. Yan, hanggang dito na guys, maraming salamat, thank you. Hello guys, yun na nga, natapos na namin gawin yung pagigpit ng gulong. Yun na lang kasi ang natira, inabutan kami ng ulam kahapon, kaya yung iba nahigpitan na namin kahapon kaso umulan, kaya minto kami at ngayon ko lang nabidyohan na pagigpit ng gulong dahil yung kahapon ay bawal, may bisita kasi dito, bawal mag-video sa mga planta-planta. Pero hindi ko naman binidyo ng planta kundi yung amin lang ginagawa. Kaya maraming salamat guys sa mga subscriber, maraming salamat sa inyo sa mga viewers, maraming salamat sa inyo, shout out sa inyong lahat. See you next video, bye bye.